May mga biyaheng hindi nasusukat sa layo ng narating, kundi sa karansang naghihintay sa bawat kilometro ng daan. At sa pagkakataong ito, ang daang ito ang magdadala sa akin sa isa na namang camping adventure. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit bumabalik ako sa camping. Hindi lang para sa magandang tanawin, kundi para sa mga sandaling walang ibang iniisip kundi ang kasalukuyan. Ang bawat alaala ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon: umalis, tuklasin ang hindi pa napupuntahan, at hayaan ng kalikasan na magsulat ng kwento. Sa bawat camping trip, may isang simpleng ritual na kailanman hindi nawawala: ang pagtatayo ng pansamantalang tahanan. Isang maliit na espasyo sa gitna ng kalikasan na sa loob ng isang gabi, magiging tahanan ng mga alaalang hindi basta-basta makakalimutan. Habang tumatanda ka, unti-unti mong nare-realize na hindi lahat ng bagay ay kailangan nagmamadali. May mga sandaling masarap dahan-dahanin, dahil doon mo mas mapapansin ang mga bagay na dati hindi mo binibigyan ng halaga. Sa camping, natutunan ko may mga bagay na mas gumaganda kapag hindi minamadali. Hindi lang sa pagbuo ng camp, kundi pati sa mga alaalang unti-unting nabubuo habang ginagawa mo ito. Kaya sa halip na magmadali, mas pinili kong namnamin ang bawat sandali. Ang mga tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno, at ang malamig na simoy na unti-unting pumapalit sa init ng biyahe, at ang katahimikang bihira mong matagpuan sa araw-araw. Dahil sa mga sandaling ito, doon ko mas nararamdaman na hindi pala laging distansya ang sukatan ng isang magandang paglalakbay. Minsan, sapat na ang huminto para maramdaman mong sulit ang bawat kilometro. Sa bawat camping trip, may isang bagay akong palagi kong inuuwi na higit pa sa litrato o mga video. Isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag, pero madaling balikan. At marahil, iyon ang tunay na halaga ng paglalakbay. Hindi ang dami ng lugar na napuntahan, kundi ang dami ng sandaling tunay mong nararanasan. May mga bahagi ng camping na kaya mong gawing mag-isa, pero may mga pagkakataong mas gumagaan ang lahat kapag may taong pusang umaalalay, kahit hindi mo hinihingi. Hindi lahat ng ambag sa isang paglalakbay ay nasusukat sa laki ng ginawa. Minsan, sapat na ang isang pares ng matang nakatingin at sinisiguradong nasa maayos ang lahat. Pagkatapos nun, oras na para siguraduhin handa ang lahat. Dahil sa camping, ang ilang minutong ginugol sa maayos na paghahanda ay ang katumbas ng komportableng gabing naghihintay. At dahil nasa maayos na ang lahat, oras na para isa-isang ilagay ang mga gamit. Dahil sa camping, ang bawat bagay na dala mo ay may dahilan at may lugar na dapat paglagyan. Habang inaayos ko ang bawat gamit, unti-unti ring nababawasan ang pakiramdam na bisita lang ako dito. At sa mga simpleng galaw na ito, nagsisimula na maging tahanan ng munting espasyong ito. Nakakatuwang isipin na sa loob ng ilang minuto, ang isang bakanting espasyo ay nagiging lugar na tatawagin mong tahanan sa magdamag. At marahil, iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit espesyal ang bawat camping experience. Hindi dahil sa tent, hindi dahil sa tanawin, kundi dahil sa pakiramdam na kahit pansamantala lang, mayroon kang lugar na maaari mong tawagin sa'yo. Mula rito, hahayaan ko na lang ang oras na magdala ng kwento. Dahil ang pinakamagandang alaala ay kadalasan yun yung hindi pinipilit na mangyari. At marahil, iyon ang pinakamagandang bahagi ng bawat paglalakbay. Hindi mo man alam kung ano naghihintay sa'yo, pero handa kang yakapin ang bawat sandaling darating.
Habang unti-unting naaayos ang lahat, unti-unti rin nawawala ang pakiramdam ng paglalakbay. Para bang ilang sandali lang ang lumipas, pero pakiramdam ko, matagal na ako narito. Ngayong maayos na ang lahat, oras na para ihanda ang hapunan. Isa sa mga bagay na palagi kong inaabangan tuwing camping. Dahil iba ang sarap ng pagkain kapag pinaghahandaan sa gitna ng kalikasan. Ngayong gabi, tinolang manok ang ihahanda ko. Isang simpleng ulam na halos pamilyar ang lahat. Pero sa gitna ng kalikasan, kahit ang napakasimpleng lutuin ay nagiging espesyal. Habang naghihintay ng hapunan, oras na rin para sidihan ng bonfire. Hindi lang para itaboy ang lamok, kundi para din magbigay ng init habang unti-unti lumalamig ang gabi. So ayan nga guys, no, luto na yung ating kanin tsaka yung ating ulam. So kakain na kami ni Jaytan. Ayan. At syempre maglalagay tayo ng ulam muna dito sa ating lagayan. Yan, kulong-kulo talaga to. Pati sarap na ito. Yun, oh. Yummy. Yun, oh. Mainit-init pa. Ang sarap na ito, tol. Ito masarap pagkakain na, no? Yan. Bakbaki, buddy. Patayin na natin yung ating. Kasi luto na eh. Alright. Sarap niyan. Siyempre, yung ating kanin. Wala ko lang kami sa serving spoon, kaya kanya-kanyang kuha na lang. Sagad mo na yung kuha mo para wala nang ulitan. Yan, buddy. Yan guys, no, baka sabihin nyo malakas kami kumain, ha. Malakas talaga kami pag camping kasi naman masarap ang kumain dito. Siyempre may naglilibot kanina ng leche plan. You know, bumili kami dessert kasi may nag-iikot kanina, so bumili kami. Let's go. Ayun na. Kami dyan, oh. Subaw ng ano. Eto, ilalapit ko guys, ha. Ilalapit ko yung aming tinolang manok. Sarap. Eto siya, buddy. Ayan, oh. Tinolang manok. Okay. Alright. Kain tayo. Kain na mga idol. Ulam namin sa dagat, mga idol. Eto na. Alright. Wow. Yummy. Parang makakaubos ako ng... Ubos to? Ubos tong kanin na to? Ubos yan? Ubos yung kanin? Ubos yan, dali. Ang sarap ng ulam eh. Kain tayo. Manalangin muna tayo syempre. Okay. So Ama, maraming salamat sa pagkain na to. Sana bigay ng kalakasan sa aming lupang katawan. Makapagpagaling po ng aming mga karamdaman na Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Oh, kain tayo, kain. Ayan guys, oh. Unang kagat. Sarap. Eto, masarap sa camping. Yung tipong kakain na. Eto yung masarap talaga pagkakain na. Yung favorite ko eh. Sino maghugas mamaya? Ako. Siyempre, doon ka sa ilog. Ayoko dyan. Magagusin ako yun eh. Parang konti yung sabaw mo.
Dagdagan mo ng tubig sa'yo. Tayo ba? Ha? Yun. Binuhos ko na. Alam nyo guys, first time ko magluto ng tinolang manok. Pero may talent pala ako. Rate ko. Hindi sa nagsisinungaling. 8. Bakit? 8. Alam mo bakit? Bakit? Walang ano, yung tanglad. Walang tanglad. Walang tanglad. Walang tanglad dito. Hindi, kanina sa palengke. Ang tanglad. Yung nakabili. Tinola dapat eh. Ganun pala ang pangalan niya. Tino eh. Tino. Pag may tanglad, tinola. Pangalawa, nagtaka ako yung tinola may mahaba na sili. Ayun ang papasarap doon. Pero okay na rin. The best. Yan mo naman, hindi naman kaanghangan. Pero kanya-kanyang ano yan eh. Recipe. Kung anong trip sa recipe yun. Tsaka camping to eh. Wala namang bago dito eh. Kung anong meron dyan, ayun yung nalalagay dyan. As. Ano yung ano yung tawag sa ano? Sa kapangpangan yung masarap. Kanyaman eh. Kanyaman. Kanyaman eh. Nyaman, tinola nyaman eh. Sarap. Manyaman. Kamanyaman. Manyaman. Sa Samar naman. Karasa. 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 Derasahe. Derasahe. Derasahe good ataman daw nga. Derasahe ko tama. Naglagaan sa may katinola. Guys, gusto yung makakarinig ng... Eto sir, may tanong ako. sige. Sa bago mong ginagawang adventure, ano yung pinaka nagustuhan mo sa gantong sistema? Di ba Init, grabe. Di ba nag-adventure ka? Bakit mo nahiligan mag-adventure? Ano yung magandang sistema na naramdaman mo? Malupit yung ano eh. Ito syempre, bukod sa napupuntahan mo yung iba-ibang lugar. Marami ka na experience sa bago eh. Ano? Katulad nung, syempre, sa atin hindi naman tayo binabagyo sa bundok eh. Bago yun, di ba? Bagong experience yun. At least, kasi minsan lang tayo darating sa mundo nito, di ba? Syempre. At least, maranasan natin yung mga dapat natin maranasan. Mahirap man yan o magaan, maganda man yan o pangit, maranasan natin. Talagang sinapuso mo yung gantong, gantong adventure, ano pa ba, travel, camping. Ano bang na-experience mo kanina habang naglalatag ka? Siyempre, nakakapagod sa una. Nakakapagod kaya maglatag. Lalo, ang laki ng tent natin eh. Pero, pag nabuo mo na kasi, alam mo, para kang bumabalik sa pagkabata pag nabuo mo na yung tent eh. Alam mo yung bata kasi kami, naglalaro kami ng bahay-bahayan, gano'n. Normal yun. Normal yun. Siyempre, ito parang mas pina-improve lang siya. Bahay-bahayan siya, pero mas social siya. Mas magandang lugar, mas magandang ambience, di ba? Ito, tanong ko lang, bakit gusto ng Hindi. Kasi napapansin ko rin, dito sa spot natin, maraming nagka-camp. Bakit karamihan sa mga tao mahilig mag-camp? Ikaw, baka meron kang tamang sa... Maraming ano yan eh, maraming dahilan yan eh. Meron dyan, gustong naghahanap sila ng pahinga. Siyempre, na-stress sila sa bahay nila, maraming problema. Ganun. Dito kasi tahimik eh. Yung iba naman, gusto ng special moment o romantic. Pag alam mo, nandyan yung partner mo, sasama mo sa ganitong lugar, pagluluto kayo, romantic, di ba? Marami naman, yung iba naman gustong libutin yung iba-ibang lugar. Gusto ma-experience, gusto mapuntahan. Maraming dahilan yan eh. Depende na sa'yo yung kung ano yung purpose mo pag doon magka-camping ka. Ano bang purpose mo dito? Ako, bukod sa, syempre, ang pinaka-purpose ko dito talaga, yung, mapuntahan yung iba-ibang lugar, maging payapa, ganun. Wala masyado iniisip. Dito kasi wala signal. Wala mang Google sa'yo, walang tatawag sa'yo. Di ba? Bakit may utang ka ba sa Maynila? Marami.
Marami tayong pagkakautang. Ito, syempre, Siyempre, joke lang yun. nandito na tayo sa sistema na to. Ano yung pinaka, advance na dapat mong isipin? Kumbaga, marami ka pa pang pagdadaanan na ano. Ano ba yung pinaka... Ito yung mga na-experience ko Pag magka-camping kayo, yung una yung titingnan yung weather. Oo, number 1 yun. Kung maganda ba yung panahon, ayan. Tapos yung pupuntahan nyo, pag-aralan nyo kung okay ba yung daan, hindi ba delikado kasi may mga campsite, sobrang delikado. Sobra. Naranasan namin yan nakaraang araw lang. Kumbaga, matras din kami. Hindi, nakita ko pala sa video mo, Mm. medyo, sobrang lakas ng hangin. Mm. Tapos yung caption mo, malamig, malakas yung hangin, maulan. Tapos, Literal na malamig doon. literal. Ano ba yung parang hindi naman ako, ba't ka, di ba, nagtayo ka ng tent. Mm. Tapos, pagtayo mo ng tent, ba't parang sumuko ka sa mga ganong, ayun pala yung nararamdaman mo, parang sumuko ka na eh. Una sa lahat, ang likod ko bangin. Mm. Pag medyo lumakas-lakas pa yung hangin, baka liparin yung tent ko, ang mahal-mahal ng tent ko. Pag linipad yan, goodbye talaga yan. Siyempre, bukod sa tent ko, priority ko siyempre yung safety ko. Yes. Mamaya, masama ako sa tent. Baka, nandun ako sa Atok, pulutin ako sa West Philippine Sea. Ang taas doon. Gano siya kalamig? Parang, ano bang ipagkukumpara mo? Siguro, ano siya Ano pa siya sa aircon? Ganun. Baka siguro mga 8, gano'n. Oo? Mm. Sobrang labig nyo, seryoso ba? Malamig ka, oh. Sobrang sobrang... Tsaka, ang malapit doon sa Atok, ano siya kumbaga normal na panahon siya. Pag humangin pala doon talaga tsaka umambon, talaga malakas daw talaga. Kasi pagbaba ko ng Atok, pagbaba ko ng campsite, maganda yung panahon Sa Goat Cliff lang talaga kasi bundok siya Teka, napanood ko rin isang video mo na magtumbahan na talaga yung tent mo. Anong naramdaman mo yun? Wala na. Ang kailangan ko lang talaga na mailigpit ko na lang talaga yun Grabe yung experience. Alam mo yung tipong lamig na lamig ka na? Pero no choice ka, kailangan mo iligpit. Walang magliligpit Ikaw talaga Pero ang ganda ng setup. Kita ko sa video, maganda yung setup. Pero yung unang kita ko sa video, okay pa yung panahon Yung problema. Okay talaga. Kanon, buto na yan. Kanin. Ikaw na. Ikaw na. Kalagluto Ikaw na. Guys, next time samahan nyo naman kami sa camping namin. Na-comment down below sa mga nagka-camping dyan. Baka meron kayong iturong spot. Saka sa mga gusto sumama, syempre. Sa mga gustong sumama ko dyan, pwede kayong mag-chat sa... Paano nakapag-chat ba sa YouTube? Comment lang. Sa YouTube channel, ano lang kayo guys, comment below lang kayo. Sa lahat ng mga interesadong sumama. Pwedeng sumama. Tsaka pwede naman sa page ko. Chat lang kayo sa page ko. Sir Nuts. Sir Nuts. Ayan, marami kasi akong page Meron na akong page para sa business. Ayan. Pag gusto nyo ng rentals ng big bike, ayan, pasok kayo sa Sir Nuts Garage. Sarap. Kuha ka nito Sayo na yan. Ulam, ang dami tayong ulam. Yun lang. Hindi kaya ng ganyan. Ayan guys, no? Sarap pala ng tinolang manok sa gabi. Ulisin. Grabe. Tao ba? Huwag talaga yan. Tinao ba? Ayan guys, so ang sarap dito. Kain tayo, kain. Kain mga idol. Kain, mga ulam namin. Sino gumaganon? Yung matanda na Diba? Kain mga idol. Sa dagat yun May shoutout tayo. Sino yun? Parang
Parang katulad ni ano, no? Ni, sino ba to? Si Alcazar. Sumigat na rin siya, no? Tagal niya nag-YouTube, eh. Alcatraz. Alcatraz ba yan? Guys, kinamay ko na. Sarap eh. Alcatraz. Hmm. Parang lugi ako dun, ah. Daming kinuha ko. Sa'yo, konti lang, ah. Ang sarap ng ganito, no? Bukas. Aga natin, di ba? Manood tayo ng mga bangkingan doon. Ano masasabi? Ano mapapayo mo sa mga gusto mag-camping dyan? Sa mga gusto mag-camping dyan, kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo na ituloy. Bakit? Magastos. Pwede naman silang budget meal lang, di ba? Pwede, kasi pag nandito ka na kasi sa camping, ito mararamdam, ay, kailangan ko pala ng ganito. Kailangan ko pala ng ganyan. Pero kung, pero dito kasi, yun lang naman magastos, pero sobrang saya. Oo. Yun lang naman. Kasi, bago tayo mag-start, nagka-camping na rin tayo na hindi natin alam, pero, di ba? Dati, ang ginagawa ko, may akong gumala. Gala ako sa iba-ibang lugar. Pero hindi talaga ako nagka-camp. Nakakwento mo ako. Mas magastos pa nga yun eh. Kasi mag-uupa ka ng hotel, ganun. Dito, tayong mo lang yung tent mo. Okay ka na. Ayun guys, no? Galing nila, may house nila. No?